Okay, good morning class. Panatiling tumayo para sa ating panalangin. Amen. So, kapag sinabi kong handa na ba kayo, ang inyong isasagot ay handa na ako, handa na kami. Maliwanag pa class? Okay. Class, handa na ba kayo? Very good. Ngayon, maaari ko nang sabihin ng aking mga alituntunin dito sa loob ng ating silid-aralan. Una, makinig sa guro. Pangalawa, huwag makikipag-usap sa katabi kapag nagsasalita ang guro. At pangatlo, itaas lamang ang kamay kung kayo ay may katanungan o kasagutan. At pang-apat, huwag gagamit ng gadget kung hindi ito importante. Naintindihan ba, class? Okay. Ngayon, dumako naman tayo sa pagtatala ng lumiban. Miss Sekretarya, may lumiban ba ngayong araw? Mahusay, dahil walang lumiban ngayong araw. Bigyan nyo ng palakpak ang inyong mga sarili. At itong palakpak na ito ay aking pinamagatang Amazing Clap. Kayo ba ay pamilyar sa palakpak na ito? Okay, ako muna ang mauna. 1, 2, 3, 1, 2, 3, I am amazing. Kayo naman, sabay-sabay. Okay, maaari na kayong magsiupo. Ngayon, bago tayo formal na dumako sa paksang tatalakayin natin ngayong araw, magbabalik-aral muna tayo patungkol sa paksang tinalakay natin noong nakaraan. Inyo pa bang naaalala? Very good. Ano nga ba ang paksang tinalakay natin noong nakaraang araw? Mahusay. So, ang Asya class, ang pinakamalaking relihiyon, at ito ay may 5. Ito ang Timog Asya, Timog Silangang Asya, Kanlurang Asya, Hilagang Asya, at Silangang Asya. Ngayon, dumako naman tayo sa paksang tatalakayin ngayong araw. So, bago yon, ang ating mga layunin ay A. Nasasabi ang kolonyalismo. B. Napapahalagahan ang layunin ng mga kanluranin sa pananakop sa Asya. At C. Naipapakita ang dahilan, pamamaraan at epekto ng kolonyalismo sa Asya. Ngayon, ang paksang tatalakayin natin ay patungkol sa dahilan, pamamaraan at epekto ng kolonyalismo sa Asya. So una, alamin muna natin kung ano nga ba ang kolonyalismo. Kayo ba ay pamilyar kung ano ang kolonyalismo? Pag sinabi natin kolonyalismo ay isang uri ng pamamahala kung saan direktang nasa ilalim ng isang makapangyarihang bansa ang pamamahala sa isang mas maliit o mas mahinang bansa. So pag sinabi natin kolonyalismo is ito yung pagsakop sa ibang bansa at layunin at ito rin yung makapangyarihang pampulitika. So sa kolonyalismo is meron itong 3 layunin sa pananakop sa Asya. Ito ang God, Gold, and Glory. So kapag sinabi natin God, ay kung saan ang layunin ay palaganapin ang Kristyanismo. So sa God, ang layunin nito is sa relihiyon. And kapag sa Gold naman ay nagpapaunlad ng ekonomiya gamit ang likas na yaman ng bansang nasakop. So sa Gold is ito yung kung saan sinasakupan nila yung ibang bansa upang mas maging mayaman sila. And sa glory, ang pagpapalawak ng kapangyarihan. So, ang glory, ang layunin nito is yung pampulitika. So, class, naiintindihan mo ba kung ano ang kolonyalismo at ang 3 layunin nito? Mahusay. Dahil naiintindihan nyo na, tayo ay tumako sa dahilan. So, ang dahilan ng kolonyalismo ay merong 4. Ito ang krusada, si Marco Polo, ang Constantinople, at ang merkantilismo. So, una, alamin natin kung ano nga ba ang krusada. So, pag sinabi natin krusada, ang krusada na naganap mula 1096 hanggang 1273, ito ay isang kilusang inilunsad ng simbahan at mga Kristiyanong hari upang mabawi ang banal na lugar. So, dito sa krusada ay hindi siya lubusang umunlad at dito na rin nagkaroon ng ugnayan yung mga Europa sa silangan na kung saan nakilala nila yung ilang mga produkto sa silangan. Ang ilan sa mga produktong
pagkilala nila, ito ay ang pampalasa, sedang tela, prutas at tsaa. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang dahilan, ang paglalakbay ni Marco Polo. So, si Marco Polo ay isang Italianong adventurerong nangangalakal sa taga-Venice. Siya ay nanirahan sa China sa panahon ni Kublai Khan. So, dito, dahil sa paglalakbay ni Marco Polo, siya ay nakarating sa iba't ibang bahagi ng bansa sa Asya, tulad ng Tibet, Java, Japan, Burma, Laos. And also, nung bumalik siya sa Italy noong taong 1925, dito niya na inilambag o dito niya na inilabas yung kanyang librong The Travel of Marco Polo. So, kayo ba ay pamilyar sa libro niyang The Travel of Marco Polo? So, class, yung libro niyang The Travel of Marco Polo, ang laman nito ay ang mga magagandang kabihasnan sa mga bansa sa Asya. At ang pangatlong dahilan ay ang Constantinople, ay ang Asyanong teritoryo na pinakamalapit sa kontinente ng Asya. Ito ang nagsisilbing rutang kalakalan mula sa Europa patungong India, China. So dito lamang sa Constantinople ito yung naging daan noong panahon ng Krusada at napasa kamay ng Turkong Muslim noong taong 1453. At ang panghuling dahilan ay ang merkantilismo, ang namamayani na filosofiyang pang-ekonomiya sa hanay ng mga bansang Europeo. So, ang merkantilismo ay umiral siya sa bansang Europa na kung saan ang merkantilismo ay umiral sa bansang Europa. Then dito is naniniwala sila na yung yaman daw ng isang bansa is nakabatay sa dami ng mga pilak at ginto. So, ninyo bang naintindihan ang apat na dahilan ng kolonyalismo sa Asya? Mahusay. Ano nga ulit ang apat na dahilan ng kolonyalismo sa Asya? Very good. Ngayon, dumako naman tayo sa pamamahan. Pamamaraan ng kolonyalismo. So, ang pamamaraan ng kolonyalismo ay nahati sa dalawa. Ito ang direkta at hindi direkta. So, sa direkta, sa mahabang panahon, mayroon ng kalakalan sa pagitan ng Asya at ng mga kanlurani. Malayang nakakapasok ang mga produktong Asyano sa Europe, tulad na lamang ng seda at porselana mula sa China, pampalasa ng India at mga perlas, ruby at emerald mula sa Ceylon at Persia. Kalaunan, nakita ng mga bansang kanlurani na kasing halaga ng bentahe sa kalakalan ang mga lupain na kanilang narating sa unang pagkakataon. So dito naman sa direkta, dahil dito is nagkaroon ng iba-ibang pamamaraan yung mga kanlurani sa pagkontrol ng kanilang mga lupain sa Asya. At ang pangalawa ang hindi direkta. Isinagawa ang hindi direktang pamamahala sa pamamagitan ng paghihimasok sa mga usaping pampolitika at pang-ekonomiya sa ilalim ng mga kasunduan. So dito lamang sa hindi direkta is ginawa siya dahil sa pampolitika at pang-ekonomiya. So dito sa hindi direkta, nabibilang dito ang open door policy at culture system. Kayo ba ay pamilyar sa dalawang ito? Okay, ito ay ating tatalakayin. Una ay ang open door policy. So, sa open door policy ay nagbigay ng karapatan sa iba pang mga bansa na makipagkalakal sa mga teritoryong nasa ilalim ng sphere at influence ng mga Europeo. So, dito sa open door policy is iminungkahi siya ng Sekretarya ng United States upang maiwasan maputol ang ugnayan ng United States at ng China. At ang culture system naman o mas kilala rin sa katawagang cultivation system ang ipinatupad ng mga Dutch sa Indonesia. So dito sa culture system, dito na sa pilitang pinagtanim yung mga Indonesian ng mga produktong
galing sa Netherlands sa ilalim ng pamumuno ng mga Dutch. So ang ilan sa mga kanilang itinanim ay ang kape, kakao, sili, paminta, tabako at asukal. Yun ang pamamaraan ng kolonyalismo sa Asya. So class, sino nga ulit ang makakapagbigay sa akin kung ano yung dalawang uri ng pamamaraan? Okay? Very good. Ngayon, sino naman makakapagbigay kung ano yung mga produktong itinanim ng mga Indonesian na galing sa Netherlands? Okay? Mahusay. Ngayon, tumako naman tayo sa epekto ng kolonyalismo sa Asya. Ang epekto ng kolonyalismo sa Asya ay marami. Ngunit, ang tatalakayin lang natin ngayong araw ay ang pinaka-main na epekto nito, which is dalawa sila. Una, nagbigay daan ang mga eksplorasyong ito sa malawakang pagkakatuklas ng mga lupain sa Asya na pinangunahan ng Spain at Portugal. So dito, dahil sa paglalakbay is dahil sa pagnanais ng mga Europa na makahanap ng bagong ruta patungo sa silangan na taglay yung mga mahalagang produkto tulad ng pampalasa. At ang panghuli naman ay ito rin ang nagpalakas sa ugnayan ng silangan at kanluran. So yung mga produkto, sila yung mga nagpalakas ng ugnayan sa silangan at kanluran. So dito na rin sila nagbukas ng bagong ruta patungo sa silangan. So class, ayun lamang ang paksang tatalakayin natin ngayong araw. Inyo ba itong naiintindihan at naunawaan? Very good. Kayo ba ay may katanungan about sa paksang tinalakay natin ngayong araw? Okay, kung kayo ay walang katanungan, ako ang magtatanong sa inyo. Ano nga ulit ang tatlong layunin ng kolonyalismo sa Asya? Okay? Mahusay. Ngayon, ano naman ang kolonyalismo? Very good. Ngayon, nawa ang ating paksang tinalakay ngayong araw ay inyong naintindihan. Ngayon, dumako na tayo sa inyong pagsusulit. Maaari bang maglabas kayo ng 1/4 sheet of paper para sa inyong pagsusulit? Okay, tapos na ba class? Maaaring pakipasa ng inyong mga papel paharap. Ngayon, maglabas naman kayo ng inyong mga notebook para sa inyong takdang aralin na inyong ipapasa bukas. So, ang inyong takdang aralin ay gamit ang isang buong papel or one whole, isulat ang mga naging epekto ng imperialismo sa unang yugto. Gamit ang isang buong papel or one whole, isulat ang mga naging epekto ng imperialismo sa unang yugto. Naisulat na ba, class? Okay, maaari na kayong magsitayo. Pakipulot ang mga kalat na inyong nakikita at pakiayos ang inyong mga upuan. That's all for today, class. Goodbye, class.